Magandang oras po muli sa ating lahat. Ang aking ibabahagi naman ngayon ay ang mga posibleng dahilan bakit nadi-deny ang isang visitor visa application. Ito ay makakapagbigay ng ideya sa ating mga kababayang Pilipino na gustong bumisita dito sa Canada o naghahangad na pumunta dito sa Canada sa pamamagitan ng visitor visa. Bago ko po ituloy, hilingin ko po na ang inyong i-hit ang like, share, and subscribe. Una po itong financial proof. Ito ay isa sa basic requirements na kung may balak kang bumisita sa Canada, kailangang ipakita mo na kaya mong gastusan ang sarili mo depende sa ilang buwan na inilagay mo o kung hanggang kailan mo gusto mag-stay dito sa Canada with a maximum of 6 months kasi nga visitor visa. Ang recommended po ay at least 1,000 Canadian o 40,000 pesos monthly. Kaya kung balak mong bumisita dito ng 6 months, at least meron kang ipakita na 250,000 to 300,000. So ito po ay financial proof bilang aplikante. Kung may nag-iimbita po sa iyo or may sponsor ka, iba rin pong financial proof ang hihilingin nila. Kasi po gusto rin nilang makita na in partnership with the visitor you are inviting, kaya mo ring tustusan yung bisita na iniimbitahan mo. Paano naman kung walang sponsor? So, kailangan po na ipakita ng applicant na meron siyang pera na pangtustos sa sarili niya. Ito po ang una na basic requirements para makita nila kung kaya mo nga talagang bumisita dito sa Canada. Kung meron kang proof of funds, titingnan naman nila kung saan nanggaling ito. Ang tinitingnan dito ng immigration ay at least 6 months deposit. So, tingnan nila kung consistent yung pag-deposit mo. Titingnan nila kung baka isang bagsakan lang yung 500,000, isang bagsakan lang yung 1 million, syempre magdududa sila. Baka inutang lang nito ito, tapos kunwaring mag-a-apply na bisita, tapos mag-a-apply pala ng trabaho para may pambayad siya. So, titingnan nila yung fund source mo. So, kung may balak po tayong bumisita dito sa Canada, ang advice ko po ay at least 1 year paghandaan ninyo. Simula na kayong mag-deposit or 6 months kasi titingnan po nila yung history. Kung bank certificate lang ang ipapakita mo kasi, hindi yon nagpapakita ng history, hindi yon nagpapakita ng consistency. Kaya mas maganda po yung sarili mong bank account. Paghandaan mo na, at least 6 months or 1 year, simulan mong lagyan ng pera para makita nila na consistent nga ito. Talaga sigurong may source of income ito kaya regular yung deposit niya. So, isa namang factor na tinitingnan nila sa kanilang pagdesisyon ay yung travel history mo. Kung meron kang travel history, mas maganda po. Mas malakas ang parang ebidensya mo na ikaw na isang tao ay traveler, kaya mong magbiyahe, kaya mong gastusan ang sarili mo. So meron kang travel history, pwede sa ibang country o di kaya noon siguro sa Canada, pwede mong ipakita yon. Mas malaki yung tsansa mo na maaprobahan. Meron kasi yung mga minsan lang bibisita tapos dito sa Canada, tapos hiniling pa maximum, tapos biglaan na yung bank certificate niya, ang laki ng pera, wala namang naipakitang history, So, ito po ay magandang i-attach din natin sa application natin. Kung meron tayong nagbiyahe, di ba? Sa Pilipinas naman, pag lumalabas tayo, tinatatakan nila ang ating passport. So, pwede po yon na ebidensya, i-photocopy natin yon. At least na makakadagdag na bilang supporting document sa ating application. Ito namang documents that do not appear na authentic o genuine. Ito yung mga magdududa sila kung photocopy lang. Kaya advisable po kung meron tayong mga importanteng documents na i-attach, mas maganda kung pa-notarize natin. Kasi kung may notary po ito, may visa ito. Nagsasabi na ito ay nakita nila ang original copy, they notarize it because it is nakita nila yung original,
Kaya mas maganda po, advisable na kung meron tayong pa-photocopy, mas maganda po na pa-notarize natin. Kaysa naman pabalik-balik silang mag-email na, yung documents ninyo parang hindi genuine, parang hindi original, yung mga ganun po, parang peke ito. So, to avoid those issues or problems, mas maganda, makakatulong po yung notary na puntahan natin pag meron tayong mga mahahalagang papel na gusto nating i-attach sa application natin. Ito na mga strong family ties. Kailangang may maipakita kayo na immediate families ninyo back home sa Pilipinas. Ito po sa sulat. So bakit nila hinahanap itong strong family ties? Kung meron ka kasing pamilya, mga kapatid, anak, parents sa Pilipinas, 99% or 90% babalik ka sa Pilipinas. Kung bakit nila hinahanap din ito, kasi kung wala ka nito, mas malaki ang tsansa na hindi ka babalik sa Pilipinas pagkatapos ng visit mo. Kaya hinahanap din po nila ito. May anak ka ba sa Pilipinas na naiwan? Meron ka bang kapamilya, mga kapatid, mga magulang? Alam po kasi naman nila kung gaano ka-importante yung family ties ng mga aplikante. So, isa po itong tinitingnan nila. At pag nakita nila na wala kang strong family ties sa pinanggalingan mo, sa bansa na pinanggalingan mo, pwedeng magduda sila na parang hindi ito babalik pagkatapos ng pagbisita. Baka kunwari lang bibisita ito pero hindi na babalik. So, kailangan po nating maipakita. So, sabihin natin sa sulat natin na I have my family back home. After my visit, I will go home. Pwede yung mga properties, yun ang i-explain ko mamaya. So, kailangan ipakita natin na meron tayong strong family ties sa Pilipinas na iiwan natin at yun ang rason na babalik tayo after our visit. Ito naman sa overstaying. Kung pumasok ka na noon sa Canada as visitor tapos nag-overstay ka, wala po, madidecline ka na. So yun ang ingatan natin. Pag nabigyan tayo ng tsansa na pumasok dito sa Canada as visitor, kung ano po yung inilagay na pag-stay mo, duration of stay dito sa Canada ay sundin mo po, no? Para makaiwas tayo sa problema at hindi natin ma-violate yung gusto ng immigration na kung sinabing maximum of 6 months, 6 months lang po. Kung gusto mo na or kung ayaw mo na umuwi after 6 months, make sure na mag-renew ka ng visa mo 1 month before na mag-expire para hindi ka ma-charge ng overstaying. Kasi once po na nangyari ito sa susunod ulit na bibisita ka dito sa Canada, especially pag ang ibinigay sa'yo na visa noong una ay multiple visa na pwede kang anytime in and out. Pero within 1 year, dapat maximum of 6 months lang. Pag lumampas ka po, hindi ka na papapasukin. So, mag-ingat po tayo sa overstaying. So, ngayon, bakit madidecline ang application ko? Hindi pa ako nakakapasok sa Canada sa mga baguhan. So, paalala lang po ito. Ito po ay para sa mga meron ng history na pumunta dito sa Canada at pwedeng nag-overstay, pwede pong ma-decline ang application ulit. Pwede pong ma-question sa immigration. So, we have to avoid this one, yung overstaying, lalo na kung nabigyan tayo ng opportunity na pumasok, lalo na sa mga baguhan. Di kaya may record ka ng overstaying sa ibang bansa, pwede po itong maging dahilan na ma-decline ang application. Ito namang current employment status. Ito, pwedeng maging dahilan ito ng pag-decline nila kung wala kang maipakita na employment certificate, man lang nababalikan mo. Wala kang maipakita na employed ka na pwedeng panggalingan ng sahod mo. So, itong current employment status, pwede mong i-attach ito as supporting document na ikaw
ako ngayon ay nagtatrabaho sa ganitong kumpanya at after my visit, I will come back home kasi po meron akong trabahong babalikan. Pag meron po ito, pwede pa tayong mag-attach ng certificate or leave of absence na pinirmahan ng HR ng employer ninyo. Mas maganda na naman no meron na ito, si ganito, si Mr. So-and-so, nagbakasyon lang ng 1 buwan o 2 buwan to visit Canada and will come back to work again. So yung mga ganun po, itong mga supporting documents ito. So kung may employment certificate ka, kung meron kang note na manggagaling sa HR na ikaw ay naka-leave of absence lang for the purpose of visit, mas maganda po yon. So ito, paano naman yung mga retirees, yung mga elderly, hindi na po kailangan ito. Ito ay para sa mga edad lamang na pwede pang magtrabaho at para sa mga employed sa Pilipinas na gusto talagang bumisita dito sa Canada, mas maganda po na itagdag natin ito to show na babalik na ang taong ito at talagang bibisita lang siya. Hindi siya magtatrabaho dito. So, meron siyang employment certificate, may note na naka-leave lang siya for the purpose of visit. So, mas maganda po kung maidagdag natin ang mga ito, it will support our application. Medical inadmissibility. May malubhang karamdaman. So, pwede pong ma-decline ang isang application due to health problems. So, paano nila makikita ito? Usually po, depende sa application nyo kasi. Kung nararamdaman ng immigration officer na kailangan yung ni-require nila na kailangan kayong magpa-medical, makikita nila. Pero karamihan kasi yung 6 months and shorter period, yung mga 1 month, 2 months, below 6 months, hindi sila nagre-require ng medical po. Pero pag nag-request kayo kaagad ng 1 year, yun ang hindi nyo gagawin, magre-require po sila ng medical. Ngayon, itong medical na ito, pag nakapasok ka dito sa Canada at na-maximize mo yung 6 months at gusto mong mag-extend ng stay mo sa Canada, dito na po sila magre-require sa Canada ng medical. Kasi lumampas ka na po ng 6 months. So, depende po ito kung nataon ka sa immigration officer na hindi satisfied sa application mo at gustong dumaan ka sa medical, they will ask for medical. Pero ang sinasabi po natin dito, isang rason na pwedeng ma-deny ang visitor visa is medical kung merong sakit na nakakahawa. Bakit po? Kasi ayaw ng Canada na magiging burden sa medical ang isang bisita, lalo at hindi nagbabayad ng tax ito sa Canada. Ito namang duration of stay in Canada. Kailangang sabihin mo, no? Kung kailan ka darating at kailan ka aalis. Usually, yung sabi ko kanina, pag visitor po, ang binibigay nila 90% or 95% is 6 months maximum. So ngayon, kung ang inilagay mo sa sulat mo ay pupunta lang ako sa Canada within 1 month kasi may trabaho ako, babalik din ako kaagad. Sundin mo po kung ano yung nilagay mo sa sulat. Kahit na binigyan ka pa siguro ng multiple visa. Kasi yun po ang dahilan kung ba't kanila inaprubahan. Kasi sinabi mo na yun lang na buwan, bibisita lang ako. Ngayon, pag hindi mo sinunod yun, makikita din po sa record yun. Ano? Makikita din po sa record yun kung kailang kalalabas, lalo na kung nag-overstay. So, kailangan pong ilagay. Ang isang rason pa kung bakit kailangan ilagay yung duration of stay, imamatch nila yung pera kung magkano ang kakailanganin mo. Kunwari, ang inalagay mo na duration of stay mo sa Canada ay 4 months with the family. Titingnan nila yung pera na kakailanganin mo. So, 4 months times $1,000 or 4 months times 40,000, imamatch nila. Ano? Imamatch nila kung kasya yung pera na ipinakita mo, depende sa ni-request mo na duration of stay in Canada. Meron yung sinasabi ko kanina na supporting documents.
Isa pong dahilan kung bakit na-decline ang application is hindi po kumpleto yung supporting documents. So, kunwari, nagpakita ka ng proof of funds mo, o ito ang pera ko, may bank statement ka. Hindi po kasya yon. Kailangan mong ipakita kung saan nanggaling yung perang yon sa pamamagitan ng pag-attach mo ng supporting document na proof na employed ka, pwede yung mga pay stubs or pay slips, yung mga ganun po. Pwedeng ilagay mo yun, may bonus ka, so paano ka nagkaroon ng ganitong pera, yun po ang supporting documents. Ano? Pwede nating i-attach ang mga yon na susuporta sa iyong application. Sa dami-dami po kasi ng milyon na gustong pumunta dito sa Canada sa mga applicants, marami pong nag-a-apply online. Thousands and thousands ang gusto na bumisita dito. At kung kinulang yung mga documents mo, kung minsan na tinamad siguro yung immigration officer, baka hindi ka na i-email na kulang yung supporting documents mo, kailangang ipakita mo. Kung minsan hindi na po ganun ang nangyayari, automatic na po na nade-decline dahil sa kulang ang supporting documents. So advice ko po sa inyo, kung ano yung alam nyo na mga kailangan na supporting documents, ihanda nyo po lahat. Ihanda nyo lahat. Tapos saka nyo i-email para minsanan po at hindi kayo magsisisi. Kasi po kung nagkamali na kayo ng pag-submit, kunwari, ay oo nga pala kinulang, meron pa pala akong papel, hindi nyo na po pwedeng dagdagan. Hindi na po nyo pwedeng mag-apply ulit, tapos buksan nyo ulit yung application. Hindi po, hindi na po pwede. Once na na-submit na yon, yun na yon, hindi mo pwedeng palitan. Unless na hinihingi nila. Swerte mo kung mag-email sila at kulang yung document mo. Pero karamihan kasi na nangyayari, hindi na sila humihingi ng additional documents. Especially pag medyo bata-bata pa yung mga applicants. Pero yung mga parents and grandparents, malaki po ang tsansa na, may kulang kayo na ganito, kailangan ito ang isubmit nyo. Pero yung mga younger applicants, pag kinulang po karamihan, na-decline due to incomplete supporting documents. Kaya paghandaan natin kung mag-apply tayo, ihanda muna natin lahat bago tayo mag-upload. Huwag yung upload, tapos maghanap, upload, maghanap, ihanda nyo na po lahat. Minsanan lang na i-scan para isang upload po. Misrepresentation. Nako, ito ang huwag na huwag nyong gagawin pag nag-a-apply kayo. Huwag magsisinungaling. Kasi meron kayong fill upan na form from immigration. Huwag kayong magsisinungaling. Sabi niya dito na, I certify that the above statements are true and correct. So, kailangan nyong basahin yung maigi kasi once na nagkamali kayo at hindi nyo nabasa at pag nag-submit nyo, tapos hindi nagtali sa mga supporting documents nyo, nako, misrepresentation, baka ang alam nila ay nagsisinungaling kayo. Malaking dahilan po yon na i-decline nila ang application. So, basahing maigi. Kung kailangan may ibang tao na mag-proofread, ganun po ang ginagawa ko. Hindi lang ako ang babasa, pinapacheck ko sa iba to make sure na walang mali. Ito namang incomplete information. So, kunwari may nag-invite sa'yo na sponsor, kailangan din kompletuhin niya yung mga papel na kailangan sa kanya. Pag kulang-kulang po, pwede yun na maging rason. So, sa sponsor, ang kailangan yung mga bank statement, employment certificate, yung mga passport, at saka iba pa na supporting documents. Kung kulang-kulang po, pwedeng ma-deny ang application ng applicant. Kasi itong manggagaling sa sponsor, i-email niya ito sa applicant at yung applicant ang mag-upload lahat sa website ng immigration. At kung kulang-kulang po, hindi niya kayang suportahan yung pag-apply mo dito sa Canada, pwede pong ma-decline. Personal assets. Ito. Basic requirements ito. Itong personal assets, kasama dito yung mga ari-arian mo, bahay, lupa, basta kung ano yung mga ari-arian mo. Tapos, investments. Meron ka bang investments? So, ito ay sa iyong pangalan o di kaya kung may asawa ka, joint, siguro, bakit nila hinahanap itong personal assets na ito? Kaya nila hinahanap ito ay isa sa basic requirements. Kaya po nila hinahanap ito kasi ito ang
bibigay sa kanila o ito ang magja-justify na ikaw na applicant, pagkatapos mong bumisita sa Canada ay uuwi ka dahil babalikan mo itong mga personal assets mo. Hindi mo kayang iwan na lang, hindi mo kayang mawala na lang kasi pinaghirapan mo yan. Isa yun sa tinitingnan nila. At kung wala kang man lang ma-declare na personal assets, wala kang maipakita na bank statement, wala ka pang maipakitang trabaho, alanganin po yan. Except for the elderly. So, merong nagtanong paano naman yung mga retirees. Ano? So, meron naman, wala silang sahod, sabi nila. Meron naman silang sigurong mga ari-arian o personal assets under their name or joint with their husband na pwede nilang ipakita. Ito kasi talaga ang manghihila sa'yo na babalik sa Pilipinas dahil may ari-arian ka pa. So, pag meron kang ganito na na-attach sa application mo, malaki po ang tsansa na maaprubahan ang visitor visa application mo kasama yung mga ibang requirements. So, kung kulang-kulang po ito, wala kang maipakita, mas mahirap po na maaprubahan ang visitor visa application, lalo na sa mga employable age pa, sa mga bata-bata. No? Kung wala silang ma-declare na personal assets, alanganin po yung visitor visa application. Pwede pong ma-decline. Ito namang proof of relationship with its sponsor. Ito ang medyo challenging. Kung ang iniimbita, ikaw na applicant ay asawa, anak, parents, grandparents, wala po akong masyadong nakikitang problema dito. Maipakita mo lang yung proof of relationship mo. Ang challenging po dito yung mga nagtatanong sa ibang videos ko na, paano yung boyfriend? Paano yung friend? Yung mga ganon, kailangan po na magpakita kanya yun ng proof na friend nyo sila. So, in what way? Pwede yung mga text messages, kung may pictures kayo, yung mga ganon, the times you were together, pwede nyong ipakita yun kasi mahirap pong i-prove ito. Yung mga common law, isa po na magpapatunay na common law kayo ay may joint account siguro kayo. Nagbayad kayo ng mga bills sa pangalan yung dalawa. O di kaya may ari-arian kayo sa dalawang pangalan ninyo. Nagbayad kayo ng mga loans. May loans kayo siguro sa bangko. Yung mga ganon. Supporting documents yun. Which could be a proof of your relationship with the sponsor. Mahirap itong medyo matrabaho ito. Pero once naman na na-comply mo, wala pong rason na tatanungin ka or wala pong rason na hahanapan ka pa ng, anong pruweba mo na kayo nga ay mag-boyfriend? Anong pruweba mo na kayo nga ay common law? Anong pruweba mo na anak mo itong ini-invite mo? So yung mga birth certificate, baptismal certificate, yun po. Basta kung meron yung naiwan yung anak niya sa Pilipinas tapos gusto niyang makuha. So, ang sinabi ng immigration, ano ang proof mo na talagang anak mo ito? So, kailangan maghanap siya ng mga pictures, yung mga ganon. During big events ng bata, nandyan ka ba? Yung mga ganon. So, kailangan nating isubmit ang mga yon as proof that we have a relationship with the sponsor. So, yung sinabi ko kanina, kung immediate family, hindi po masyadong mahirap. Meron ka lang ipakita ng mga birth certificates or important events na nakasama mo yung tao. Pero yung mga distant relatives, ito po ang kailangan yung paghandaan. Kasi once na hindi nyo maipakita yung proof of relationship with the sponsor na nag-i-sponsor sa'yo, medyo mahirap po silang magdesisyon nito at baka pwede nilang i-decline. Isa ito sa pinaka-importante, yung purpose of visit. Ano ba ang dahilan ng pagbisita mo dito sa Canada? So kung mag-apply po tayo online, meron yung mga options na sabi niya to reunite with the family, others for a business. Kaya hindi lang po ganun. Kailangan gumawa tayo ng sulat kung ano yung purpose of visit natin. Yung talagang honest na alam natin na purpose. Kasi ito po yung isang tinitingnan nila. In the first place, sabi nila,
Ano bang purpose nito na gustong pumunta dito sa Canada? So, kailangan po merong mabigat na dahilan ng purpose natin para po makonsider tayo for visitor visa application. Kung yung mga immediate families, madali lang po yun. Nasabi na to reunite with the family. Pero yung mga friend, boyfriend, best friend, ayun po ang medyo mahirap na kailangan talagang mag-isip. So sabihin lang siguro nga mamasyal sa Canada to visit my friend, to see Canada. Yun siguro pag-isipan nyo bago nyo isubmit kung ano yung magandang ilagay na purpose of visit. Ito naman, security concerns. Kung may dahilan ang immigration officer na magiging banta ka sa seguridad ng Canada, pwede po nilang i-decline ito. So makikita nila ito sa mga applications mo na isinubmit mo. They know, meron silang mga criteria, meron silang mga guidelines na binabasa or nakikita na pwede nilang gamitin para mabasa, makita kung ikaw nga ay hindi magiging problema pagpasok mo sa Canada. Meron kasi yung mga instances na parang okay naman yung records. Okay naman yung records, pero later on, pagpasok dito sa Canada, nagiging problema sila. Especially they're against the government. Yung mga ganun. Sana po ay meron kayong natutunan, lalo na sa mga naghahangad na bumisita dito sa Canada. At bago po tayo, yung sinabi ko kanina, simpleng advice lang, bago natin isubmit ang ating mga application, basahin nating maigi, magpatulong tayo sa ibang nakakaalam siguro, or magpa-proofread tayo, yung mga spelling, yung mga birthday, mag-match yung mga records na ibinigay natin sa form na fill upan natin. Maraming salamat ulit at again, inihiling ko na i-like natin, subscribe and share.